Magandang hapon mga minamahal kong tagapakinig. Kamusta po kayo? At isang kwento na naman po ang ating pag-uusapan ngayon. Ito po ay kwento ng aking kapitbahay dito na kaibigan ko rin na isang tricycle driver. Nangyari po ito taon ng 2013, bago pa lang po. Akala niya sa panahong ganon ay wala ng mga aswang, pero nagkamali siya kasi isang gabi habang siya ay bumabaybay papunta sa kabilang bayan kasi naghahanap siya ng pasahero. Sa paglalakbay niya ay may pumara na isang matandang babae sa gilid ng daanan. Kaya kanyang hinintuan ito at tinanong kung saan papunta. Sumagot naman ang matanda na papunta sa kabilang probinsya dahil pupuntahan ng kanyang anak. Malayo po ang kabilang probinsya. Siguro kung magbabiyahe ng motor baka 45 minutes hanggang sa 50 minutes. Habang nakasakay ang matanda sa tricycle ng aking kaibigan ay nag-usap sila. Ang sabi ng matanda na lalaki sa aking kaibigan, Iho, naniniwala ka ba sa aswang, iho? Hindi po kasi hindi ko po naranasan at kwentong bayan lang naman po siguro yun, di ba? Ay, ganun ba? Ako iho, matanda na ako sa mundo. Bata pa ako noong araw. Taong 1960s ay naranasan ko rin na aswang. Sabi ng matanda. Ang sabi ko naman sa matanda, lolo, hindi po talaga ako naniniwala sa aswang kasi alam mo naman po, sa panahon natin ngayon parang wala na yatang ganyang mga bagay o usap-usapin. Diyan ka nagkamali, iho. Gusto mo bang makakita ng aswang? Sabi ng matanda. Tumawa naman ako. Ay, kung meron naman po, para naman po mapatunayan natin kung totoo ba talaga yung mga aswang. Sagot ko sa matanda. Ay, ganun ba? Sige. Habang nagbabiyahe kami ay biglang nagsalita ang matanda na naman ulit sa akin. Iho, di ba sabi mo, gusto mong makakita ng aswang? Opo, kung totoo po yun. Ay, sige. Habang nagbabiyahe kami ng dahan-dahan, pinapansin ko at tinitingnan ko ang matanda ng paunti-unti pero nagulat ako sa kanyang ginawa kasi biglang nagbago ang kanyang itsura. Tila ba siya naging aso na mabalahibo yung muka? Ang sabi nito sa akin. Iho, Hindi ka ba naniniwala sa aswang? Ha? Anong akala mo? Kwentong bayan lang yon. Ang mga aswang ay totoo yan. Kaya, gutom ako ngayon, iho. Kaya kakainin kita. Nagulat ako sa ginawa ng matanda kasi biglang nagbago ang kanyang mukha at pati boses. Kaya, yung tricycle ko ay hinulog ko banda sa may medyo mababa na kalsada. At tumakbo ako ng tumakbo na hindi ko na alam kung saan patungo yun. Habang ako'y nakatago sa isang natunabual na niyog at merong mga talahib na hindi naman kakapalan, ay pumasok ako doon. At pinagmasdan ko ang paligid at nakikiramdam ako. Lumaon at tumagal ang oras. May napapansin na akong parang naglalakad na nagsasalita ito at kung hindi ako nagkakamali, ito yung matanda na nagbago kanina. Ang sabi nito, Iho, naaamoy kita. Kung makita lang kita ngayon, magiging hapunan kita. Gutom na ako, iho. Kung ako sa iyo, huwag mo nang pahirapan yung sarili mo at magpakita ka na. Sabi ng aswang sa aking kaibigan. Habang ang aking kaibigan ay takot na takot sa kanyang pinagtataguan. Lumipas ang 2 oras at nawala naman na yung aswang na yun kasi para siguro hindi na niya ako nakita o nagsawa na rin siya kasi talagang hindi niya ako mahanap kasi nandun ako sa loob ng talahib at na may nakabuwal na niyog. Excuse me. Umuwi ako sa amin at iniwan ko na ang tricycle ko.
lakad takbo ang ginawa ko. Pagkadating ko sa aming bahay ay ganito ang sinabi ko sa aking asawa. Mahal, pengi ako ng tubig. Sabi ng aking asawa. Anong nangyari sa'yo, ha? May aswang doon. Naging pasahero ko. Tubig mo na. Binigyan ako ng tubig ng aking asawa at doon ako nakapagsalita at kinuwento ko sa kanya ang buong pangyayari. At doon po ako naniwala na talagang totoo pala ang mga aswang, ka-Virgo. Kaya maraming salamat po sa iyong pagbabahagi ng aking maikling kwento. Hanggang dito na lang po ang aking kwento na hindi naman kataasan kasi yun lang din naman po ang nangyari. At hindi ko naman po pwedeng dagdagan kasi yun lang po talaga ang nangyari. Maraming salamat aking kapitbahay na sumusuporta sa akin. Salamat sa iyo. Mga kaibigan at mga minamahal kong tagapakinig, shout out po sa inyong lahat. Kahit hindi kayo nagko-comment, sana mag-comment kayo. Sa gusto pong magpadala ng kwento, siguro gagawa tayo ng Facebook bukas or mamayang gabi para doon kayo mag-message na lang sa akin. At ang pangalan nun ay ganito din, ka-Virgo, at iisa lang din po ang profile para hindi kayo mahihirapan na maghanap. Maraming salamat po kay Commander GH no na nag-comment ako sa kanya dahil pinansin naman niya, at sana po ay marami din pong makikinig sa ating mga maiikling kwento lamang, at sana po ay may mga magbabahagi rin po ng mga kwento nila na patungkol sa kabalaghan at susubukan natin galingan kasi mahirap po talaga mag-narrate pag walang walang masyadong arrange yung sulat kasi maikli lang din po at hindi natin masyadong maintindihan kasi alam nyo naman po na baguhan pa lang tayo dito at hindi po natin alam kung paano ba mag-arrange. Pero sige po, at siguro sa lilipas na mga araw at baka may mga kwento na tayong mga mahaba at yung mga sariling kwento ko rin po, at ang aking maestro na si Punong Benny, hingi din po ako sa kanya ng mga kwento para ibahagi ko rin po sa aking sariling channel. At magandang hapon mga minamahal kong tagapakinig at God bless at all. Thank you. Bye bye.